Sa latest vlog ni Peking Bombay ay nasa bahay ito ni Irene. Sinabi nitong maganda parent si Irene, walang pagbabago. Sumagot naman agad si Irene na ang gwapo nga daw ni Peking Bombay. Sinabi ni Peking Bombay na masaya sila at alam nilang may magmamahal pa sa kanila. Nabanggit pa ni Peking Bombay kay Irene kung nakita nito yung vlog nila nung nakaraan, sinabi niyang napawaw siya dito at marami ang nanonood. Sinabi pa ni Peking Bombay na ibig sabihin lang noon ay marami pang nagmamahal sa kanila. Pinapasalamatan din ni Peking Bombay ang lahat ng nagsusubaybay sa kanilang dalawa ni Irene. Sinabi din ni Irene na sana hindi magsawa ang kanilang mga taga-suporta. Sinabi din ni Irene na hindi halatang katutubo si Peking Bombay at parang taga-ibang bansa ang pagmumukha nito. Masayang nagbibiroan ang dalawa. Pinaliwanag naman nilang masayahin lang talaga silang dalawa pag nagkikita at nagkakasama. Nabanggit din ni Peking Bombay na babalik na ng Abra si Irene para ipagpatuloy nito ang kanyang pag-aaral. Para nga daw sa kinabukasan. Nagpapasalamat si Peking Bombay sa pagkakataong binigay ng Diyos kay Irene para makapag-aral. Pinapasalamatan din niya si Tita PB Love sa kabaitang ibinibigay nito kay Irene. Sumang-ayon naman dito si Irene at sinabing nagpapasalamat daw talaga siya kay Tita PB Love, kahit may kasalanan siya ay tinanggap parent siya nito ulit at binigyang pagkakataon para makapag-aral. Nabanggit din niyang nagpapasalamat siya lalo kay Sir Paul. Nabanggit din ni Irene na malaki ang utang na loob niya sa buong PB team, kung hindi dahil sa kanila ay hindi siya nabigyan ng pagkakataong makapag-aral lalo na ngayon na grade 12 na siya. Naisip daw ni Irene na hindi na siya makapag-aral, na mananatili na lang siya sa kanila at magbubukid na lang. Pero nagpapasalamat daw talaga siya sa second chance na ibinigay ng buong PB team sa kanya. Inulit pa ni Irene ng isa-isa ang papasalamat niya kay Sir Paul, Tita PB Love, Mang Ile, Peter Paul at syempre daw kay Peking Bombay na katabi lang niya at tinutokso pa niya ito sa pagtawag niya nitong Sir. Sinabi pa ni Peking Bombay kay Irene na baka pag nakatapos na ito ay hindi na niya makikilala pa si Peking Bombay. Sumagot naman si Irene na pag nakatapos na siya ay magkikita sila ulit ni Peking Bombay. Nabanggit pa ni Irene na magnininang siya sa kasal nito. Tinanong naman ito ni Peking Bombay kung gugustuhin ba talaga niyang maging ninang, sabi naman ni Irene na oo. Sinabihan naman siya ni Peking Bombay na pwede. Kaya tinanong agad siya ni Irene kung taga saan yung kasintahan niya. Sinagot naman siya ni Peking Bombay ng pabiro na wag na niya itanong at baka puntahan niya pa at dadalan ng kutsilyo. Sumagot naman si Irene ng pabiro din na hindi. Ipinaintindi naman ng dalawa sa mga manunood na ang mga usapan nila ay mga kalokohan lang talaga. Patuloy ang tawanan ng dalawa habang nagkwentuhan sila. Nagpaliwanag naman si Peking Bombay na masaya lang siya at pareho silang dalawa ni Irene na mga katutubong produkto ng PB team. Mga katutubong natutulungan at tinutulungan ng PB team. Masaya daw sila at kung wala ang PB team ay hindi nila makikilala ang isa't isa. Dagdag pa ni Peking Bombay na patuloy na tinutulungan ng PB team si Irene sa pag-aaral nito at siya din naman ay patuloy na sinusuportahan ng team sa pagbablog nito. May naisip pa sanang sabihin ang dalawa pero hindi nila ito maipaliwanag kaya nauwi na lang ito sa kanta, at nagtatawanan na lang sila. Sinabi ni Peking Bombay kay Irene na sana makatapos ito at magamit nito kung ano ang pinag-aralan niya. Nabanggit pati ni Peking Bombay na nahihiya talaga siya at alam nilang wala siyang pinag-aralan. Pero naiisip din daw niyang mag-aral kahit nasa ALS lang. Dagdag pa ni Peking Bombay na hindi talaga maiiwasang mamaliitin ka ng ibang tao dahil sa wala kang ang pinag-aralan, pero hindi naman daw lahat ay ganon. Nasabi din niyang nagpapasalamat talaga siya sa buong PB team na sobrang bait sa kanya at nandyan sila para tulungan siya. Lalo na daw yung PB team Davao na tinuturoan siya kung paano mag-vlog. Sinabi din niyang mino-motivate siya ng mga ito na mag-vlog pero dahil sa hiya kung minsan ay nararamdaman niya at parang siya na mismo ang nagda-down sa kanyang sarili. Sinabihan naman siya ni Irene na hindi dapat ganun at dapat maging proud ito sa kanyang sarili. Sagot naman ni Peking Bombay na yun dapat sana pero kung minsan ay nahihiya talaga siya. Pinapasalamatan naman ni Peking Bombay si Irene sa mga payo nito sa kanya, nagbiro pa itong naiiyak na daw siya. At nagtatawanan na lang sila. Nabanggit din ni Peking Bombay na nagsisisi siya kung bakit hindi siya nakapag-aral pero nga daw huli na ang lahat para sa kanya. Sinabi naman ni Irene kay Peking Bombay na hindi pa huli at mag-aaral pa ito ng ALS, walang tamang edad sa pag-aaral.
Dagdag pa ni Irene na ipagpatuloy lang ni Peking Bombay yung pag-ALS nito. Sinabi pa ni Irene na dapat maging proud si Peking Bombay sa kanyang sarili at mayroon na itong mga naipundar, may malaking bahay na, may sasakyan at may sariling channel na. Dagdag payo pa ni Irene na huwag sisihin ni Peking Bombay ang kanyang sarili kung bakit ito hindi nakapag-aral. Sinabi din ni Peking Bombay na nasasaktan siyang marinig na may mga katutubong titigil sa pag-aaral tulad nila Madeline at Irene. Dagdag pa niya na alam niya at ramdam niya kung ano ang pakiramdam ng taong walang pinag-aralan. Sinabi din niyang ang pag-aaral ay biyaya na at tulong na para sa kanila kaya hindi ito dapat sayangin. Nakakaramdam siya ng sakit pag nagsabi ang mga katutubo na hihinto na sa pag-aaral dahil alam niyang kahit gaano ka pa kaganda o kagwapo kung wala kang pinag-aralan ay mababa talaga ang tingin ng mga tao sa iyo. Sinabi naman ni Irene kay Peking Bombay na huwag itong mag-alala at pagbubutihin na nila ang kanilang pag-aaral. Hindi lang para sa sarili nila, sa pamilya nila kundi para sa karamihan ng mga katutubong katulad nila. Nagpasalamat naman si Peking Bombay at baka ito na daw yung huling pagkikita nila ni Irene, niloloko naman ito ni Irene sa pamamagitan ng pag-iyak-iyak, kaya binatukan ni Peking Bombay si Irene at sinabing andyan pa siya at buhay pa. Sinabi ni Peking Bombay na seryoso na ang susunod na sabihin niya at wala na munang biruan. Sinabi niyang huli na niya itong vlog kasama si Irene at baka sa susunod na taon na naman sila uli magkikita. Pinayuhan ni Peking Bombay si Irene na mag-aral na ng mabuti at kung may nagawa man ito dati na hindi gusto ni Tita PB Love ay sana hindi na ito mauulit. Sumagot naman si Irene ng yes. Sinabi pa ni Peking Bombay na dapat ipangako ito ni Irene sa kanya. Nangako naman si Irene at sinabing oo at hindi na niya talaga uulitin. Sabi pa ni Peking Bombay na pag may mga hindi magandang pangyayari o may ginawa si Irene na hindi maganda ay isa din siya sa masasaktan at mahihiya dahil iisang tribo nga lang sila at parehong katutubo. Dagdag pa ni Peking Bombay na sana makatapos si Irene, sana sipagan niya pa yung pag-aaral niya para sa pamilya niya, para sa mga anak niya. Sabi pati ni Peking Bombay na alam niyang kayang-kaya ito gawin ni Irene at alam niyang matalino si Irene. Sinabi din ni Irene na medyo mahirapan din siya at wala talaga siyang idea sa pag-aaral, gawa nga ng dumiretso sa ALS at pagkatapos ay grade 11 na pagkapasok niya. Dagdag pa ni Irene na kahit nahihirapan siya ay pinagsikapan pero talaga niyang makahabol at hindi bumagsak kahit ilang subject ang hindi niya napag-aaralan. Nakwento pa ni Irene na walang nagpapaaral sa kanya at namatay na nga yung nanay niya at naglaon daw ito. Hindi nga daw nito alam kung anong pangalan ng nanay niya at kahit sa birth certificate niya ay walang pangalan ng nanay niya. At sinabi pa ni Irene na pati pangalan ng tatay niya ay hindi din niya alam at hindi din niya nakita ito. Biniro naman ni Peking Bombay si Irene na huwag na lang itong alamin. Nakwento din ni Peking Bombay na pabalik-balik daw siya ng grade 1 dati. Nagbiro pa itong baka mahal siya ng guro niya at mabait siyang bata dati pa. At baka yun daw ang dahilan at ayaw nitong mag-grade 2 si Peking Bombay. Nabanggit din ni Peking Bombay na 3 taon siyang nag-aral ng grade 1. Dagdag pa niyang hanggang grade 3 lang ang naabot niya. Sinabi naman ni Irene na mabuti pa si Peking Bombay at nag-grade 3 pa ito, at siya nga daw kahit killer ay wala talaga. Nabanggit din ni Peking Bombay na nahinto siya sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Gawa ng dalawa silang nag-aaral ng kapatid niya, ang mama niya ay may sakit at hindi din maasikaso ng tatay niya dahil dalawa ang asawa nito. Kaya napilitan siyang huminto, dahil hindi nga kasya yung kinikita ng tatay niya kaya pati na din siya ay naghahanap buhay na ng maaga. Nabanggit pa niya yung boss niya dati na si Sir Nonoy at doon siya nagtatrabaho, tig-80 daw ang bawat araw niya. Nasabi pa ni Peking Bombay na tuloy yung pag-aaral ng kapatid niya at siya yung nagtatrabaho ng ilang taon din para meron silang makain ng nanay niya. 12 anyos pa lang ay naghahanap buhay na siya at palagi niyang inuunang bilhin ay ang bigas, sa sobrang hirap daw nila ay pag may pera siya ay pagkain talaga muna ang binibili niya para sa mama at kapatid niya. Pinapasalamatan naman ni Peking Bombay ang Panginoon at hanggang sa ngayon ay maayos pa rin ang kalagayan ng mama niya. Nagbiro pa si Peking Bombay na kahit sa katayuan niya ay hindi din siguro pinagsisihan ng mama niya na nagkaanak ito ng Bombay na katulad niya. Natanong naman ni Irene si Peking Bombay kung Bombay ba talaga ang tatay nito. Sumagot naman si Peking Bombay na hindi at sadyang matangos lang talaga mga ilong sa side ng mama niya. Sabi naman ni Irene na parang totoong tiga ibang bansa talaga ang itsura ni Peking Bombay.
Sumagot naman si Peking Bombay na siya lang din daw ang naiiba sa kanila. Nabanggit din niyang may kamag-anak sila sa Cotabato pero hindi na nila ito na-meet, namatay na yung lolo nila at ang alam lang nilang kamag-anak ay yung nasa bundok lang. Sinabi din ni Peking Bombay kay Irene na talagang napakahirap ng buhay na napagdaanan nila, at sana pagdating ng panahon na bibigyan sila ng Panginoon ng sobra-sobrang biyaya ay kailangan din itong ipamahagi sa iba. At alam nila kung ano din ang pakiramdam kung walang-wala ka talaga. Dagdag pa ni Peking Bombay na dapat talagang makapagtapos si Irene para sa pamilya at para na rin makatulong sa iba, lalong-lalo na sa mga katutubong katulad nila. Hiniling pati ni Peking Bombay na sana gabayan si Irene ng Panginoon sa pagbabalik nito sa Abra, bigyan ito ng Panginoon ng malinaw na kaisipan at talino sa pag-aaral. Dagdag pa ni Peking Bombay na wala tayong kanyang gawin kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Nagpapasalamat naman si Irene sa mga payo ni Peking Bombay sa kanya. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.